1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, thanks God kasi it's Friday na. So, napakabilis ng araw. No, kung iisipin mo, parang kailan lang Monday, ngayon Friday na. So, it's a weekend. So, exciting to para sa atin lahat. Syempre, makakapagpahinga tayo, makakapag-chill-chill tayo. Ayan naman ang ginagawa natin kapag weekend. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng laging nakatutok dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Talaga naman na-appreciate ko ang support na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. Kaya naman, syempre, lagi akong nakahanda para sa mga chika update natin na talaga namang sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga at talaga namang masasabi ko maiirita kayo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa ating unang chika, Miss World Philippines 2024 press presentation magaganap na this coming June 15 Saturday. So, bukas yan. 2 p.m. So, sa Seda, Manila Bay. So, ano ang ina-expect mo dito, Mama Sam? Siyempre, bongga. Katulad ng nakita natin sa Binibining Pilipinas, sa Miss Universe Philippines, na talaga namang grabe ang kanilang mga press presentation. So, nag-expect din ako na maganda at bongga din. Siyempre, ang press presentation ng Miss World Philippines. At hindi lang yon. Siyempre, ang inaabangan ko dyan ay yung eksena ng mga kandidata. Lalo na maraming mga kandidata tayo na inaabangan dito. Nandiyan dyan, syempre, si Cruz ng Garvides na talaga namang, oh my gosh, exciting ako kung ano ang pasabog na gagawin niya. At hindi lang yon. Syempre, nandiyan din si Jasmine Omay. At saka hindi lang yon. Syempre, yung mga taga Miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung paano sila eksena. So, finally, mamimit na natin ang mga kandidata ng Miss World Philippines. So, panoorin niyo yan bukas. So, Miss World Philippines press presentation, June 15, 2 p.m. So, saan mapapanood yan? Siyempre sa YouTube channel. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, dapat bang ipadala sa Herlyn Budol sa Miss Grand International para maging representative natin sa Miss Grand? To be honest, ako, sa Herlyn Budol, yes, pwede naman siya sa Miss Grand. At alam ko na kaya naman niya yon. Pero syempre, kailangan mag-join uli siya sa Miss Grand Philippines. Kasi yung mga gusto mang sumali uli na nababalitaan natin na parang gusto nilang mag-return, gagawin nila yung makakaya nila, makabalik lang sila sa Miss Grand, di ba? So, ibig sabihin nun, kailangan gawin din ni Herlyn Budol na mag-join uli. So, mahirap naman kung i-appoint lang siya, magkakaroon naman ng contest, di ba? So, ayun yung abangan natin. Kung sino nga ba yung magiging bagong kandidata ngayon dito sa Miss Grand Philippines. So, speaking of Miss Grand Philippines, Mama Sam, Anita Rose Gomez. Tingin mo, Mama Sam, join kaya to sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to? Lalo na nandiyan si CJ Apiasa na nababalitaan natin na mag-join din sa pageant ng Miss Grand. To be honest, ako naman, happy naman ako for Anita Rose sa kanyang resulta sa Miss Universe Philippines. So, kung kaya niyang umaksena dito sa Miss Universe Philippines, for sure, pag sumali siya sa Miss Grand Philippines, eksena yan ng bonggang-bongga. And magiging happy ako kung magiging kandidata siya. Pero I think siguro kailangan niya munang magpahinga konti para sa
makapag-prepare siya sa sarili niya, sa laban niya sa Miss Grand Philippines. Kung sakaling sasali man siya, di ba? So, syempre, kailangan din ng pahinga ng kandidata para, alam mo yon, ma-reset nila ng maigi yung sarili nila. So, nag-Miss Earth na siya, nag-Miss Universe Philippines na siya, try niya ang Miss Grand Philippines. So, di ba? So, bongga yan para sa akin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Asia Power ng mga beauty queen natin. So tingin mo, Mama Sam, aari ba kaya ngayong taon na to ang mga Asian beauty queens? Lalo na ang Pilipinas, syempre, di ba? Ang ina-expect natin talaga, laging handa ang ating pambato pagdating sa international pageant. Nung last year, halos ilang first runner-up tayo. Andiyan dyan si Annabelle McDonald, andiyan dyan si Pauline Anolex, andiyan dyan din si Liana Aduana, kung saan first runner-up sa supranational, sa Miss Earth at saka sa Miss Chart. So, syempre, ngayong taon na to, umaasa tayo na magpapakitang gilas pa rin ang ating mga kandidata, lalo na pagdating sa international pageant. So, kung nakaraan taon, nakakakuha tayo ng first runner-up, for sure, this year, makakakuha tayo ng corona mula sa international pageant. At ayun yung nakaka-excite. Naunahan na nga yan, syempre, ni Maria Gigante sa Universal Woman. So, umaasa tayo na masusundan pa to ng another new era beauty queen, di ba? So, I hope na magsunod-sunod na yan sila. So, malapit na rin ang mga pageant season na international. So, malapit na rin talaga mag-arangkadahan ang mga kandidata sa international pageant. At yan na nga, sisimulan na Miss Supranational. So, tingnan natin kung ano ang magiging kapalaran ng ating pambato dito sa Miss Supranational. So, wish all the best sa lahat ng mga kandidata natin na i-represent natin sa international pageant, mapa-female or male version man to. So, yon. So, good luck sa kanila, di ba? So, kaya yan. Ano pa ang pagiging powerhouse natin kung hindi natin kakayanin maka-eksena ng bonggang-bongga sa international pageant. And then, para sa sumunod na chika, Miss Universe Philippines Taguig umeksena sa Mega. Mama Sam, anong masasabi mo kay Christy Magari? Kay Christy Magari, syempre nandoon na nanghihinayang ako sa beauty na meron siya. Talaga namang masasabi ko, swak na swak para sa Miss Universe. Lalo na sa style niya dito sa Mega. Oh my gosh! Sabi ko nga, ito yung pinadalaw nyo sa Miss Universe. Ay nako, manginginig ang mga kalaban. Ang ganda-ganda dito ni Christy Magari. Para siyang Diyosa na alam mo yun na talaga namang masasabi ko, nako, si Christy Magari talaga ay isa sa mga nakikita natin na isa sa mga pinakamagandang beauty queen natin sa ating bansa. At yung pagiging class niya ay talaga namang masasabi ko, oh my gosh, nakakaloka. Talagang nandoon talaga yung beauty niya lagi sa mga eksena niya at hindi nawawala yun. So, syempre, nandoon yung panghihinayang. Sabi ko nga sana sumali siya sa Miss Grand para manalo siya ng Universal Woman. Kasi sa Universal Woman, ay nako, sabi ko kung aarangkada to, si Christy Magari, for sure, kaya niyang masungkit yung corona doon bilang back-to-back. Sa ganda ba naman nito? So sana ma-appoint siya. Sana merong naghihintay na magandang kapalaran dito kay Christy Magari sa kabila ng mga nangyari dito sa Miss Universe. I hope na naka-recover na siya ng bonggang-bongga at sana maipagpatuloy niya ng maigi yung ginagawa niya at huwag mawala sa highlights, di ba? Yung alam mo yon para sa mga supporters niya na maibigay niya yung kung ano man ang mga bagong update sa kanya, bongga yan. So mabuhay ka, Christy Magari, at maraming salamat sa ipina-eksena mo dito sa Miss Universe Philippines. So naniniwala kami sa kakayahan na meron ka. So, yon, love naman natin yan si Christy Magari, no? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Atisa Manalo, tingin mo, nagustuhan kaya siya ng honor ng Miss Cosmo? For sure, nakita ng honor ng Miss Cosmo yung caliber na meron itong si Atisa Manalo. For sure, yung bawat eksenang ipinakita ni Atisa Manalo, na-amaze talaga ang bagong CEO ang CEO ng Miss Cosmo. Naniniwala ako na
isa si Atisa Manalo ngayon sa mga tinitignan na talagang front runner dito sa Miss Cosmo. Sa ipinakita niyang pasabog, eksena, talaga namang masasabi ko, grabe. Sana ma-maintain to ni Atisa Manalo hanggang dumating ang coronation night. So, syempre, kailangan pa rin maghanda talaga ni Atisa Manalo sa mga bawat eksenang gagawin niya dito sa Miss Cosmo. At naniniwala naman ako na mapaghahandaan niya to ng bonggang-bongga. So, kung caliber ang pag-uusapan, talagang wala tayong masasabi. Styling, sana ma-maintain niya yung styling na to. At sana ito na yung i-hide niya sa kanyang laban. For sure, nagustuhan niya yung mga pa-eksena. Ang lakas maka-queenly, ang lakas maka-eksena. Talagang sobrang winner. Ang bawat pinapakita niyang caliber dito, yung bawat labas niya, no, talagang ay nako, winner. So, nakakatuwa. Nakakatuwa kung sino man yung nag-style dito kay Atisa Manalo. And for sure, pagdating sa coronation night o sa laban niya sa September 15, mas kaabang-abang ang bawat eksenang gagawin ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. So I'm so excited for Atisa. So I hope na napansin talaga ng CEO ng Miss Cosmo ang ganda at ang galing ni Atisa Manalo sa mga ipinakita niyang sample. Di ba? So, yon, nakakaloka. So, laban lang Philippines, kaya natin yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, the Armed Force Queen of the Philippines, Beatrice Luigi Gomez, Miss Universe 2021. And then, nandiyan din, syempre, si Ira, na si Miss Philippines Earth 2024 at si Michelle D. Marquez, Miss Universe Philippines 2023. So Mama Sam, anong masasabi mo? Tingin mo makakaarig ba kaya at magagamit kaya nito ang eksena niya sa Miss Earth? Ang ating Miss Earth, katulad din ni Beatrice Luigi Gomez at saka ni Michelle din na nag-arm force, di ba? So, I hope na magamit niya. I hope na mapansin siya sa Miss Earth. I hope na madala niya ito sa Miss Earth. At sana maka-eksena siya katulad ng eksena na ginawa ni Liana Aduana nung lumaban ito sa Miss Earth. At sana manalo siyang Miss Earth. So, mabuhay ang mga ating the Armed Force Queen of the Philippines na talaga naman nakaka-proud. At dahil dito, ipinapakita nila yung tapang, yung galing ng Pilipina at yung kung ano ang meron sa mga Pilipina queens natin. So, mabuhay sila. So, yun. Nakakatuwa naman kasi kung iisipin mo, talagang maarangkada talaga. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Pilipinas versus Dominicana. Mama Sam, tingin mo, sino ang mas kakabog? Tingin mo, Mama Sam, kaya-kaya pantayan ni Miss Philippines ang ganda na meron itong si Miss Dominican Republic sa Miss Universe? Alam niyo kung gandang pag-uusapan, maganda yung pambato natin. At naniniwala ako sa pambato natin na kaya niyang maka-ariba, maka-eksena sa Miss Universe. Naniniwala ako sa galing na meron siya. Naniniwala ako sa dedikasyon na meron itong si Chelsea Manalo. So, naghihintay lang ako ng panahon na dumating yung Miss Universe para gulatin tayo ni Chelsea Manalo, di ba? Kasi sabi nga, maghintay lang tayo at manggugulat to pagdating sa Miss Universe. Kung sa Miss Universe Philippines, nakabog nga yung mga beauty queens dati natin na katulad ni Christy McGarry, Atisa Manalo, at saka si Chris Stephanie Hanson na talagang may pinatunayan na sa international pageant. So, ibig sabihin, kahit dito sa Miss Universe, may napatunayan na sila Dominican Republic, sila Miss Peru, naniniwala ako na yung kakayahan ni Chelsea Manalo, kaya niyang kabugin yung mga kandidatang to ng mga Latinas. So, kaya niyang makipagsabayan sa mga Latinas at naniniwala ako na kaya ni Chelsea Manalo na magpakita ng magandang performance sa Miss Universe. For sure, lahat tayo papalakpak pagdating sa Miss Universe para kay Chelsea Manalo. So ako, siguro maghanda lang talaga siya kasi yung ganda ni Dominican Republic, yes, maganda si Dominican Republic, pero kung ikukumpara mo yung ganda na meron itong si Chelsea Manalo, ay talaga namang masasabi ko, palaban din ang pambato ng Pilipinas at kaya niyang makipagsabayan sa mga katulad ni
Siyempre, ni Miss Dominican Republic, ni Miss Peru, at kung sino pa man yung mga kandidata na makakalaban niya sa Miss Universe. So, abangan lang natin kung ano nga ba talaga ang magiging eksena nito sa laban niya sa Miss Universe. So, basta maghanda lang si Chelsea at supportahan natin lahat. Kaya niya yan. Diba? So, yun. So, wish all the best sa mga kandidata natin na lalahok sa international pageant. And then, of course, we are excited na para sa laban nila. Diba? So, laban lang Pilipinas. Kaya natin to. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Siyempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo lang yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!